So yan ang laging sinasabi ko sa inyo na maghingi talaga ng permission. Kapag mag-ikot-ikot, huwag basta-basta magnakaw ng mga video. Hindi maganda yan, yung mga nakaw na video, yung mga hidden agenda, dyan ka mahuhuli ang iyong intensyon sa tao. Buka, may pinag-aralan ka, pinag-aralan ka man o wala, hindi mo masabi, no? That is an initiative. Na kahit na may pinag-aralan ka man o wala, o saan ka man na lugar nang galing, anong kulay ng balat mo, pag may initiative ka at sensitibo ka para sa respeto mo sa ibang tao, hindi ka lang basta-basta magnanakaw ng video, magpapaalam ka. Sa mga bagay-bagay na marang nasasabi sa akin, may mga nakaw na video, ganito, ganyan, wala akong pakialam. Maayong buntag everyone, buntag lang gihapon, nakapantulog gihapon ko mga inday, mga indong. Ayan, at tulog si Maninay, dahil tulog si Maninay, ako na muna ang mag-vlog in behalf of her. Ayan. Ganito yung klase ng pag-tridor na gusto ko, yung pag-tridor na positive. Yung pag-tridor na merong permission. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala Maninay, matulog ka lang, ako na muna ang tatao sa bahay mo. Ako na muna ang may-ari ng iyong casa, Maninay. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon guys, mag-marites tayo dito sa bahay ni Maninay. Jay, paabot ko ako ng stand ko, Jay. Mag-marites tayo dito sa bahay kasi ngayon talaga ang araw ng kanilang piyesta, at dahil piyesta nga lahat ay bese. At hindi pwede na, hindi tayo bese, dapat bese din tayo. Kung ano lang na Jay, pareho ko Jay. So lipat natin, birahan lang. Lipat natin yan. Ayun, salamat. Okay, ikot-ikot tayo guys. Mag-tour tayo. Ayan. Okay. Nagpaalam ako sa mga magulang ni Maninay, ni Inday Caleb, na ako'y mag-iikot-ikot sa kanyang pamamahay dahil nakakahiya naman pag nakita nila tayo nag-iikot-ikot, no? Tapos hindi tayo naghingi ng permisyon. So yan ang laging sinasabi ko sa inyo na maghingi talaga ng permission. Kapag mag-ikot-ikot, huwag basta-basta magnakaw ng mga videos. Hindi maganda yan, yung mga nakaw na video, yung mga hidden agenda. Diyan ka mahuhuli ang iyong intensyon sa tao. Pag nagnanakaw-nakaw ka ng video, hindi ka nagpapaalam. Tsaka ang hindi yan masabi guys na bobo ka, may pinag-aralan ka, may pinag-aralan ka man o wala, hindi mo masabi, no? That is an initiative. Na kahit na may pinag-aralan ka man o wala, o saan ka man na lugar nang galing, anong kulay ng balat mo, pag may initiative ka at sensitibo ka para sa respeto mo sa ibang tao, hindi ka lang basta-basta magnanakaw ng video, magpapaalam ka. Otherwise, pag nagnakaw ka ng video talaga, meron ka talagang tinatagong motibo. At yung tinatagong motibo mo na yan, lalabas at lalabas din ang baho niyan. Kaya hindi ako nag-aalala sa mga bagay-bagay na marang nasasabi sa akin, may mga nakaw na video, ganito, ganyan. Wala akong pakialam guys. At ulit-ulit kong ginasabi sa inyo, pag wala akong pakialam, wala talaga akong pakialam. Tawanan ko pa yan guys. Kilala ko ang sarili ko, not unless AI yung makita ninyo, pero kilala ko yung sarili ko guys, virgin to. Virgin! Virgin ng 2 years, no? Guys, huwag kayong mag-alala, okay tayo. So ngayon, sabi ko nga, ikot ko kayo. So, eto, ang laki pala ng bahay ni Maninay. Imagine, mansion guys, malaki pa sa bahay ni Manny Pacquiao. So galing dito, tingnan natin kung mabigyan ko kayo ng quite a big look, but ganyan po siya sa harapan. And bibigyan ko kayo ng look from the sky. Look from the sky. Bibigyan ko kayo ng pasilip, bird's eye view. Ayan, ang ganda ng bahay ni Maninay guys, apakalaki. Ito ay 3 floors. Grabe, sabi niya sa akin nung hindi pa kami nakapunta, sabi niya, Princess Higa, doon ka matulog sa 3rd floor. Sabi ko, ha? May 3rd floor si Inday Caleb? Hala, grabe na pamamahay yan, may 3rd floor guys. Siguro okay lang marinig ko 2nd floor, pero 3rd floor? Huy, talagang sabi ko, grabe. Iba ang atake nito. Mayaman, bonggahan. So, pagdating namin dito, nakita ko talaga yung bahay nila, nakatayo, talaga makikita mo sa malayo pa lang. Pero, kung inuna ko yung judgment ng utak ko at inuna ko yung
yung let's say, inuna kong iatupagin yung mga haka-haka sa utak ko, hindi ko maiintindihan kung bakit nga ba 3 palapag yung bahay nila Maninay. So, ikot tayo dito, guys. Ikutin natin ang 3 floor. Hindi ko alam kung matapos ko ba to ng isang araw, 24 hours, kasi medyo malaki talaga siya. So, andito tayo sa side. Ayan, dito tayo. So, nakita nyo, guys, ito yung kanilang tinatawag na first floor or ground floor. Then yan yung kanilang second floors with S. Then sa taas is ang third floors. So sa first floor muna tayo. Dito sa ground floor, basically, ang nangyayari dito is meron sila mga alagang hayop. Mamaya ako na-explain sa inyo kung bakit nga ba 3 palapag ang bahay nila Aileen Caleb or Maninay, no? Pero dito sa baba, ikot ko yung camera. Ayan. So, dito meron po silang mga alagang manok at sisiw. Mama! Mama, nag-aikot ako, okay lang? Ganda, ayan, oh, may mga sisiw sila. Andiyan ang pamilya ni Maninay, nagluluto. Maraming salamat, Mama. Sarap ng ano namin, agahan. Nagkain ka na, Ma? Wala ka pa tulog ba? Wala pang tulog si Mama. Mama ni Maninay. Ngayon kasi ang piyesta. So, dito guys, dito sila bisak. Hindi ko alam anong tawag sa Tagalog, nagabisak ng kahoy pang luto. Pero meron din sila ditong water reservoir. Tama ba yung tawag doon, yung term doon? Kung saan inisisave nila yung tubig. Silipin ko nga. Ma, tubig to dito, Ma? Tubig. Silipin natin guys, masilip nyo ba? Ay, wala palang laman. Ayan. Sarado pala siya. Sarado. So, ayan, dito tayo. So, etong mga poste na to guys, napakalaki ng ano nito, ng purpose. Bakit merong mga poste? For sure, nagtatanong kayo, Madam, bakit ang lalaki ng mga poste? Kasi nga, merong mga purpose, etong mga posting to. And dito sa baba, meron din silang mga bangka or yung tinatawag nilang source of transportation. Kasi dito pala talaga sa Agusan Marsh, medyo mahirap gumalaw kapag wala kang bangka. No? Pero merong iba't ibang klaseng bangka. Merong maliit, merong malaki, merong may pambot. Meron ding wala yung manual lang na bugsay-bugsay. So, nagluluto din sila dito, guys, in preparation of fiesta. Ayan, mga Maninay, mga dudong, mga Inday. Tulog si Maninay, ako na muna ang mag-vlog. Mata na si Maninay, gising na pala, guys. So, dyan nagluluto sila ng karneng oink-oink. Ano to, kuya? Kanin. Ay, ganyan pala magluto ng kanin dito, no? Meron. Sino? Ay, pastor pala ang nagluto. Meron siyang guys, dahon ng saging. Alam nyo ba na kahit sa Africa, ganyan din yung pagluto nila kasi mabango. Be? Ha? Nahilaw pa. Kain gyapon kahit hilaw. Dinlagyan ng dahon kasi nahilaw siya. Pero sa Africa, naglalagay ng dahon ng saging para mabango. Ayan. So, dito tayo. Nagluluto pa sila, guys. Ano yan, Mama? Baboy? Kalderetang baboy, guys. So, dito kasi madami sila kumakain ng karne ng baboy. Mostly dito, Christian. So, andito lahat, guys, ang kanilang mga ingredients. Kagabi pa, kahapon pa sila walang tulog talaga dahil nga nagpe-prepare para sa araw ng kanilang piyesta. So, dito tayo. Meron din silang mga source of water, no? Pero yung tubig nila dito, guys, hindi siya ganun ka-clear. Kaya minsan talagang kailangan nilang mag-igib ng tubig na mineral. At yun yung gagamitin nilang pangluto. Grabe, no? So, sa first floor naman, ito yung pinaka-first floor nila or, tawag nito, ground floor nila. Etong mga poste na sinasabi ko sa inyo, etong mga poste na to, eto yung modern day stilt house. Dati yung stilt house natin na tinatawag is gawa sa, yung kanyang mga poste na ganito is gawa sa kawayan or sa kahoy. Pero dahil modern na nga itong bahay na to, and of course, para na din tumagal, no? Yung bahay, semento na yung gamit. Basically, ang purpose nun is parang talagang yung mga stilt houses na maiwasan yung pagpasok ng tubig. So nakikita nyo ngayon, Madam, wala namang tubig. Wala ngayon. Pero kapag may mga panahon na tumataas yung tubig dahil
sobrang malakas yung ulan, talagang umaabot po yung tubig dito sa ground floor. Ang masaklap pa, umaabot hanggang sa second floor. And yes, nangyari na yan daw before, 2 years ago, sabi ni Maninay sa akin, ni Maring Aileen Caleb. So ngayon aakyat tayo sa second floor. Hindi tayo papasok ng kwarto guys ha. Akyat lang tayo kay magmarites lang ako sa bahay niya. Kasi alam nyo ba guys, never kong nalaman ang gasto sa bahay, paggawa ng bahay, until na nagkaroon kami ng sariling bahay ng mga anak ko. Guys, sabihin ko sa inyo guys, never talaga ako nag-expect na ganun kagasto ang bahay. Lahat ng naisip ko na budget, times 5 to times 7 po talaga yung aking nagastos. So imagine, ang bahay nila Maring Caleb dati, ayan, ang bahay nila Maring Aileen Caleb dati. Ito na yung pinagawa niyang bahay para sa lahat ng kanyang pamilya, nanay at tatay niya, at mga kapatid niya, mga kapamangkin niya, kasi mama at papa niya nandito din eh, dito na talaga sila naninirahan. So, ang second floor niya, pasok tayo sa bahay, ako na mag-invite sa sarili ko guys. So, ayoko nang isipin kung magkano ang inabot nito, kasi minsan iniisip ng iba, no, katulad ni Madam Ten Gibbs, malaki na ng gastos mo dito, ganitong amount. Sa isip ko siguro times 5, so times 7 ang nagastos. Kasi lahat guys, lahat, ayan, simula dito sa railing, semento, hindi pa nga tapos eh, oh. Ayan, lahat na parte ng bahay, walang libre. Lalo na pagka modern house, walang libre. Lahat bibilhin. So dito tayo sa second floor. Wow. Putol nga akong internet, ha? Putol mo internet? I mean, wala, mahina. Okay lang, no worries. Pero pagkabuntag si Rondon, grabe ka. Oh, I think ang problema sa akin, kay 4K60 ang video ko. Mabigat masyado. Sis, nagbangka-bangka na mo. Guy, enjoy kayo, big girl. Pili ka itong anak. Ayaw lagi kayo. Naabot mi dito. Abot na mo, lamig kayo. Ilay kami nabtan, sabang ha. Enjoy me, yes. Nakabalik na parang... Langga, ano siya ba? Wala mga na yung nalayo niya. Doon lang tayo ni mama niya. Layo to. Oo, parang 8:30 na kami nakabalik. Sir, madok siya inana ka na mo'y kati. Lingaw, oy. First time ako nakaanat mo. Gising na si Maninay. Sabi ko sa kanila, hindi mo na ako kailangang sabihan. Ako na lang nagalaw kay tulog ka man. Okay na, feel at home dapat. Oo, diba? Sabi niya, feel at home. Oh, may permission yan ha. Huwag mo ako i-vlog after ano ha. Wala pa, dito muna sa bahay mo. Kaya nagkwento ako sa kanila. Oo, nagpaalam ako. Yung mama, bagi pa hilak ko niya sa'yo po. Grabe akong hilak dito ganina. Ay, grabe na. Ikaw di, ay wala di ka nag-in kay mama man. Kasi madali ako mag-iyak sa mga kapatid, mga anak. Pag Buti nga, wala siya. Alay na. Gitry ko man pigilan, pero hindi man makaya mapigilan, oy. Ilok sila sis, ano, sige, ilok doon doon na human. Nako, dili sa gawas, nag-vlog ko sa baboy, sa kapigiri. Yung lahi, nagyod ang mama. Uy, nakahilak daw to ang gipalitan sa iyang kuha, sis. 3 days niyang giano ang iyahang net. Oh, wala. Maliit. Lang kabuok ang nakuha. Tapos maliit yung isda. O, hindi daw yun mabenta. Kailangan to sa kapatubukas. Wala may presyo, kita gano'n itong liglipay ka ayo. Upat kabukot ng katong ano dala. gamay lang. Kasi pag 200 ay 400 ko ang 200. Dako na kayo. Dapong ko sila. Tapos nagati ko dyan dito si Papito. Oo, namayo. Lagi na siya. Nang hilak. Sa pila din gawain, di ba si kaya na ko mahal man di. Asa wala, Jeng? Pila gawain, pila kaya ni mo balay. Pasok tayo habang busy sila dito, guys. Nag-ana na mo dito? Oo. So, dito tayo. So, hindi ko papasokin yung kwarto ha. Mag-ikot lang tayo ng maliit. So, pag nagtatanong kayo kung merong wifi, meron kaming wifi. Ayan. May bisita kasi yung tatay ni Maring Aileen. So, hindi tayo masyadong mag-focus doon. Basta, etong second floor nila, mainly the receiving area. Then, meron ding malalaking kwarto sa baba. Kasi, malaki ang pamilya ni Maring Aileen. Ayan. Imamari ko na siya, bahala ka na. Wala ka ng choice, guys. Anyway, andito tayo. At ito yung napansin ko talaga, guys. Kagabi pa ako nakatutok dito. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? Wow. Guys, tingnan nyo. Baby na cobra. So, basically, ito ay isang herbal oil na meron siyang ginseng, if I'm not mistaken, at cobra na bata pa. Cobra talaga yan, guys. Yan nyo. Kasi pinaniniwalaan nila na ito ay medicinal.
Pero tumitindig yung balahibo ko kapag nakikita ko yan Tumitindig ang balahibo ko talaga kasi hindi talaga takot na takot talaga ako sa mga ahas, mga inday, mga dudong. So, dito na side, ang kanilang living room, may mga kwarto sila. And then, dito na rin yung kanilang kusina. So, dito na din nagluluto si mama at saka si mga kapatid ni Maring Aileen. Malaki din yung kusina nila kasi syempre, malaki nga ang kanilang pamilya. So, meron silang dirty kitchen sa baba, meron din kitchen dito sa taas, then meron din silang toilet. Ang tubig naman nila okay. Malakas naman ang tubig, ate. May tubig naman araw-araw. Meron. Galing doon sa sapa ang tubig. Ginapump, di ba? Tama lagi ako. Ang tubig nila, guys, nakapump siya galing sa sapa. So, walang problema sa tubig. Pero pangluto at saka pang-inom nila, talagang binibili yung tubig. Pero sa tubig, bastante. Hi, kuya. Kuryente, yes, merong linya ng kuryente. Wala ding problema. So, pupunta tayo ngayon sa ikatatlong palapag. Social, ikatlong palapag. Hindi ako papasok sa mga kwarto kay private yan. Ang ginasabi ko lang sa inyo is yung bahay. Para maisip nyo lang kasi yung topic natin dito is gastusan ng bahay. Kasi nga sabi ko sa inyo guys, yung gate ko pa lang guys, nag-budget ako ng 15,000 pesos, tapos umabot na pala ng 70. Paano nangyari yun? Ay, andito tayo ngayon sa ikatlong palapag. So dito sa third floor guys, may mga malalaking bintana. Ang ganda ng view guys. Ayan. Wow. Ang ganda ng view nila sa taas. May mga kwarto din dito. Hindi na ako papasok sa kwarto kasi that is private. Pero may marami ding kwarto na malalaki. Then meron din silang parang receiving area sa third floor. Hindi pa siya tapos guys. So, maninay, huwag ka magpaluya-luya. Madami ka pang gagawin, day. Marami ka pang kailangan tapusin. Bawal mapagod. Pwede magpahinga. Pero huwag kang sumuko. Ayan. So, dito tayo ngayon sa pinakahuling palapag. Hindi ko lang alam kung gagawin niya pang 7 floors itong bahay niya. Sa tingin ko. Pero ngayon, 3 floors na siya. And it's really, really huge, you guys. So, eto may pa-balcony sa gilid. Nakikita nyo yung mga nagluluto doon ng lechon. Then, dito. Wow. So, tinry daw nila na magtanim ng ng mais, kaso na failure yung mais dahil nga kinain daw ng daga. So, hindi daw maganda yung kanilang pasok ng pagtatanim ngayong taon. Kinain siya ng daga, guys, kaya bad news, malungkot yung nanay ni mga magulang ni Maring Aileen. Ayun, may mga karabaw din sila pero wala ako nakitang baka. Pero ang dami nilang baboy, ang dami nilang manok. Pero walang baka. Kalabaw daw dito yung talagang meron sila. So, from the third floor or tatlong palapag, andyan si mama nagsi-cellphone. May signal ka, ma? Konti lang. So, eto ang view nila sa third floor. Ayan. So, nandun ang busy na area ng Agusan Marsh or Tikon. Dito na area si Maring Aileen lang at ang pamilya niya talaga. Ayan yung luma nilang bahay, guys. Papasukin natin yan mamaya. Ayaw talaga ipagiba ni Maring Aileen yan. Sinabi niya sa akin, ayoko ipagiba yan. Gusto ko nandyan lang kasi madami daw silang memories dyan ng pamilya niya, ng mga kapatid niya. At ngayon, hindi ko man masabi na naiintindihan ko yung pakiramdam ni Maring Aileen sa ibang bagay. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit etong parte na to na buhay ni Maring Aileen ay talagang hindi ko mapigilang umiyak, guys. Kahit yung nanay ni Maring Aileen ay sinabihan ako ng kwento at talagang ako talaga ay mababaw ang luha pagdating sa mga ganyan na kwentuhan ng buhay, guys. So, hindi ako makarelate. Pero prangka ako nagsabi. Hindi ko masabi talaga na naiintindihan kita. Hindi ko masabi. Kaya tulo lang talaga yung luha ko, guys. But dito na tayo sa left side ng bahay nila. Meron ding pa-balcony. Ayan naman yung view natin. So, from the drone shot, makikita natin na eto ngang Agusan Marsh, guys, ay isang napakalaking area na
mga community ng bahay-bahay na nakasituate siya sa gilid ng sapa. At kapag umakyat yung tubig or bumaha, malakas yung ulan, umaabot yung tubig sa kanilang bahay at nagsisimulang naglulutang-lutang yung mga bahay. So kapag lumutang-lutang yung mga bahay, guys, okay naman daw sila at masaya naman daw sila kapag bumabaha. Akala ko nga bad news yung baha pero masaya daw sila kasi daw kapag baha, ang daming isda. So ngayon na walang baha, mababaw yung tubig, medyo madalang yung isda. So hindi sila masyadong masaya, pero grateful pa din. Pero iba din, parang araw-araw daw Pasko kapag may baha dahil talagang walang tigil yung isda. At yung mga isda nila ay talagang nanggagaling sa Lake Danau. Ayan. Ma, kunyari nagtaas ang tubig, tas yung bahay naglutaw-lutaw, hindi siya magpunta sa malayo, may tali. May tali pala. Kasi sabi ko, paano pag naglipat ng location, mag-change address? Kasi di ba naglutang, di ba ma? Maanod. Yun, doon kami nagbili yung yellow house, doon kami nagbili ng isda. Kaya yung aming net walang laman. Tapos sa kabila niya, yung katabing bahay na may bulaklak sa taas ng second floor, diyan kami nagbili ng gasolina. Gasolina, tag 75 ang litro. Kasi mamalayo daw ginabilhan nila 5 oras pa daw bago makakumpra ng... Pero kung dito mo nag-adto kayo na sa lake, tapos may dala kayo fish net, nakakuha talaga kayo isda. Kaya pagdaan namin, Ang dami isda. makita talaga kayo nagaganon-ganon. Wow. Oo. Sabi nung driver namin, mga tilapia yan. So sayang, wala tayo dalang net. Wow, sayang no? Oo, sabi ni Atila, wala, ang dami. Basta ang lawak talaga. Ngayon ko lang nakita yung lake, guys. Dati nakita ko lang yun sa mga postcard. Hindi ko nakita ang Danau postcard. Meron pala yan? Mayroon yan. May mga postcard yan. Kung maghingi ng project na mga tanawin, magandang tanawin. Danau yung inabigay mo? Oo, makita namin yan doon. May Danau. Ay, Danau. Nakuha ko ba yung drone Lake. shot, ma? Nakuha ko ang drone shot kanina. Malapit lang dito ang Danau. Ay, mga 30 minutes yun. Dito, papunta dito. Oh, itong Hindi kami maliit na nakaabot. ilog. Itong maliit na ilog, sabi nga ng driver, hindi nila ito napuntahan. Swerte kayo, nakapunta kayo. Doon yung malinis na tubig kasi doon talaga nagasimula yung tubig. Tapos wala siyang ibang exit Kaya kung may ibang exit, doon na kami dumaan. Okay, balik kayo sa daan nyo. Nagbalik kami sa daan. So, ibig sabihin, yung tubig doon lang talaga galing. Malinis talaga yung tubig doon. Yung mga tilapia doon, malilinis talaga. Kasi walang mga bahay-bahay doon na Kasi area. yun ang ulam namin, ang sarap walang langsa. Walang mga bahay-bahay. So, sobrang malamig no, mano, maaliwalas dito, mano. Relaxing. Gusto ni mama, oh. Ganda dito. Feeling ko, hindi na si mama babalik ng Jensan. Dito na lang siya, guys. Wala na nga sa isip ko yung tindahan Nawala na sa isip niya yung tindahan. Kinalimutan niya na yung negosyo, guys. Dahil nag-relax siya dito sa bahay ni Maring Aileen Caleb, ni Maninay. At sa baba, napapansin ninyo, may mga alagang pangsabong na manok ang pamilya ni Maring Aileen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka-12 pa sila. So far so good, guys. Ang ginamit pala nila ditong materyales ay parang, anong tawag mo nito, sis, love? Etong materyales, sabi mo sa akin? Ito, sa bahay, sa labas. Ano yun? Cladding. Ito guys, para siyang yung sa ginagamit natin pang bubong. Metal cladding pala ang tawag dyan. So, ito yung ginamit niyang materyales sa bahay niya. Then, kahoy. Madaming kahoy. Solid wood. Ayan. Solid wood, guys. Mga yero. Siyempre, semento. Tiles, guys. Oh, ano nangyari dito? Bakit nabasag? Hala. Nabasag ang salamin. Sis, ba't nabasag yung salamin niya, sis? Nag-move ang iyang kahoy, sis. Oh. Nilihok ang kahoy ba? Oh. Naipit. Nihuot siya ba? Oh, bakit naghuot? Murag nilihok kay giusa man niya, sis. Ay, okay. Na meron palang dito, merong mali sa pagkagawa kasi marami siyang pina-adjust at pinaayos dahil nga as she was building her home para sa pamilya niya, meron siyang mga maling desisyon. Normal lang talaga yung maling desisyon sa buhay natin, guys. Kaya ang ginasabi ko sa inyo, okay lang magkamali tayo ng desisyon. Ang importante, gumawa tayo ng paraan para ayusin yung mali natin. Hindi natin pinabayaan.
So ngayon, nung nalaman niya yun, ayan, pinalitan niya ng another na materyales, pero meron naman siyang risk. Ayan, at na consequence na basag yung salamin. Pero okay lang, importante, safe naman ang lahat, no? So I think yan yung mga pinaka-main materyales. Etong tiles, ang mahal ng tiles ngayon, ha? Nasa 120, 150 pesos yung isang tiles. So pinatiles niya dito. Dito naman sa kabila ay plywood. Kahoy. Madaming plywood ang ginamit. Madaming kahoy. Ayan. Hindi pa tapos, guys. Pinapagawa pa lang talaga yung third floor. Pero buong-buo na. Wala nang, hindi na siya, tawag nito, risky para sa mga nakatira at natutulog. So natulog kami sa kwarto ni Maring Aileen. Doon kami natulog, doon niya kami pinagpahinga, and we are very grateful kasi nga nakapagpahinga kami ng maayos. Nakatulog kami ng maayos at ang sarap-sarap ng umaga. Kita nyo, nakapantulog pa ako, guys. Hindi pa ako nakapagbihis talaga. At eto nga ay kami nag-enjoy muna at nag-uusap-usap habang ang iba ay nagluluto. So sobra silang considerate, no, sa amin dahil nga daw kami ay mga bisita at talagang sinadya yung lugar ng Agusan Marsh. So they are very accommodating, they are grateful, they are very welcoming sa aming lahat from General Santos City. Ako, si Madam Ten Gives, si Boss Jerry, tsaka si Mama. At ang driver ni Madam Ten Gives, at syempre ang mga taga Davao, Toril Davao, si Madam Toots, siblings at ang buong team niya. So ang sarap ng feeling, no, na merong ganitong klaseng accommodation, yung pag-welcome, pagkakaibigan, masaya. And then you will now start to realize that life is still good and there's still a lot of things that we can really appreciate na maliliit na bagay. The gift of friendship, the gift of life, the gift of nature, ayan, the gift of trying new things and seeing new places and meeting new people and learning from them. Those are just priceless na mga bagay. So, ayan, kita nyo, tumigil na ang ulan. Tumigil na ba? Ay, hindi pa. Umuulan pa din ng konti, pero hindi na masyadong nagkaraoke yung ibang mga kapitbahay. Kanina kasi medyo nagkakaraoke pa, ang iba may pa-music, pero ngayon feeling ko medyo natulog na ang all. So, anong oras na, Ma? 11:30 na, maya-maya. Maya-maya, magsisimula na naman ang pagising ng mga taga-Tiggon, Agusan Marsh, para magsimula na ng kanilang Fiesta! 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 Basta ako ini-enjoy ko tong araw na to at masaya ako na nandito kami at nakikita ko tong mga bagong lugar ng Pilipinas and I met new people. I got to spend some time kasama si Maring Aileen na hindi ko talaga ini-expect. Akala ko, mahirap kasi sa amin, no, na masabi, vlogger, kapwa vlogger. Mahirap dahil hindi lahat po ng mga katulad namin na content creator ay hindi lahat ay friendly at approachable. Okay? Pero ako kasi, pag alam ko ang isang content creator ay ang kanyang motivation sa kanyang mga ginagawa ay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid, it is always good to meet them. Kasi tama yung naging motivation nila. Madami kang matututunan and most of the time, they are the ones that are so humble. They are the ones that are so accommodating. Etong mga galing sa payak at simpleng pamumuhay. Sila talaga, guys, hindi yung walang halong pagpapanggap, yung walang halong ritahan, walang halong kaplastikan. Okay? So, nagpapasalamat ako that we were given this chance. I met a new friend kay Maring Aileen Caleb. Napaka-humble na klase ng tao. Pag pinanood mo siya sa vlog, hindi magbibigay ng hustisya. Yung mga nakikita, the way siya magsalita, the way siya maggumalaw sa vlog, ganun talaga sa personal. Pero hindi niya mabibigyan ng hustisya ng screen kung gaano ka-humble yung tao sa personal. Mas makikita nyo kung gaano kaganda yung tao na yon kapag nakikita mo kung paano siya gumalaw kasama yung mga tao sa paligid niya at kung paano siya ituring ng mga tao sa paligid niya. Yun talaga, yun yung maganda dun.
Okay? So, ako'y bababa muna guys dahil gusto kong ipakita sa inyo. Ito yung after na bahay ni Maring Ellen Caleb na pinagpapaguran niya, pinagtatrabahuan niya at rason ng paggising niya at paglaban niya araw-araw. Itong bahay, hindi nga talaga siya dito namamalagi kasi nasa abroad naman si Maring Ellen kasama ang asawa niya. Pero ito ay ang bahay ng kanyang mga magulang, mga pamangkin niya, mga kapatid niya at dito siya masaya. Kaya nakikita natin no, kapag umuwi si Maring Ellen dito ay talagang talaga, hands-on siya. At hindi, nakita ko ding hands-on siya habang nandito kami guys. Sobrang hands-on niya sa mga tao dito sa Agusan Marsh. At hands-on siya na kapatid at anak. So sabi nga namin, wag siyang mag-alala sa amin kasi kami, makapal na yung mukha namin. Alam na namin ang gagawin. Matik yan. So baba tayo dito. Yan. Dito tayo. Yan si Madam Ten Gibbs. Tapos din ako sa aking house tour. Second, wala pa. Dito lang muna. Mamaya na yung before. Kasi alam ko na excited sila makita ang before na bahay ni Maring Ellen Caleb, guys. But I think magsisimula na tayo shortly ang kanilang piyesta dahil marami silang prepare na palaro. Meron silang palaro na dakip baboy. Sino yung makadakip ng baboy? Kailangan mong ubusin yung buong baboy. Hindi ko sino yung makadakip ng baboy, dadalhin mo yung baboy, pabalik ng Jensen. So hindi ko alam kung sino ang maglalaro, but excited ako. Then meron daw silang palaro na paunahan ng langoy. Meron din tayong palaro na competition na amateur singing contest. Then meron din palaro para sa mga bata. So marami pang magaganap guys. Mataas pa po yung araw ngayon sa Agusan Marsh. But, I guess that's it. Sana nag-enjoy kayo sa kunting pasilip ko sa inyo dito sa $1 billion house ni Manenay Inday Ellen Caleb. $1 billion ha, grabe. Uy, chismis. Chismis talaga yan guys. Basta mga walang resibo guys na OR, Official Receipt of the Philippines. Wag na wag maniniwala sa chismis. Maraming pwedeng sirain ang chismis guys, lalo na ng mga utak talangka. Pero kapag hindi nyo nakita ang mga official receipt, ang sinasabi kong official receipt is yung talagang sinasabi mong official document, ganyan, ay talagang ang chismis ay chismis at ang paninira ay paninirang puri. Ayan, at sana ay, hindi ko alam no kung paano ba kayo lumalago? Paano lumalago ang buhay nyo sa pinanggagawa nyo? Hindi ko maintindihan yan. Paano kayo matutulungan yan? Yung mga paninira ninyo at paggawa ninyo ng kwento sa ibang tao. Well, good luck dahil habang kayo ay busy sa paggawa ng mga chismis ninyo, ako naman ay busy sa pag-enjoy ng buhay ko as Princess Liga at pag-enjoy ng ginawa ni Lord. Ayun. So maraming salamat you guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Next episode natin ay ang simple at napakatotoong sinimulan or pagsisimula ng buhay ni Ellen Caleb bago siya naging Ellen Caleb Lap. Kasi ang pangalan pala ng husband ni Maring Ellen ay, ang last name ay Caleb. Kaya siya Ellen Caleb. And then Lap ang apelyido. So, mamaya chikahan ko din kayo niyan kasi madami akong nalamang chismis. Marami akong nalamang chika. Hindi pwedeng ako lang makaalam. Dapat alam nyo din. Anyway guys, I'll see you on the next one. Much love, Princess Giga!